Ay upo na po muna kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Saan ko kaya ilalagay ang puso ko? Sa tatlong taong ito. Una, si Juan Bautista. Sa mga unang simbang gabi natin, ipinakita si Juan Bautista. At sinabi ni Juan Bautista, you do not just need to shine, you need to burn. Hindi lamang basta nagliliwanag, kundi nagliliyab sa pag-ibig. Minsan parang pakiramdam natin sapat na yung nagliliwanag sa pag-ibig. Sapat na yung nagliliwanag at magbigay ng sarili. Pero sinasabi ni Juan Bautista, you cannot shine until you burn. Kailangan talagang magliyab, mag-umapoy, at masunog sa pag-ibig. Labis-labis na pagbibigay ng sarili. Yung puso mo, talagang buong-buong ibinibigay ang sarili. Nagliliwanag sa pag-ibig. Nagliliyab sa pag-ibig. Pangalawa, ang pangalawang ipinapakita sa atin ay si Juan. Ikaw na ba yan? Dati ganyan ka pa. Ang pangalawa ay si San Jose. Si San Jose, na tahimik na naglilingkod at tahimik na nagmamahal. Minsan tayo nagliliwanag at nagliliyab, pero nagliliyab tayo, hindi tayo tahimik. Mabungangang pag-ibig. San Jose. Para baga tayong tinuturuan at ginagabayan ni San Jose, matuto kang umibig ng tahimik. Matuto kang umibig at maglingkod ng tahimik. Matutong magmahal ng tahimik. Matutong maglingkod ng tahimik. Pangatlo, ay nandito ngayon si Zacarias. Si Zacarias, mantakin mo si Zacarias, ilang taon inabot na ng katandaan sa pagdarasal na magkaroon sila ni Elizabeth ng anak. Alam nyo, napakabait nitong si Zacarias. Napakamatulungin. Napakamasunurin. Napakabanal. But long years of waiting can also diminish our own hope. Yung bang pag-asa mo, parang natatapyasan at nababawasan. Nagsisimba ka, sumusunod ka at banal ka, pero para bagang nawawalan ka ng pag-asa. At minsan, hindi natin pwedeng sabihin sa mga tao o sa mga kakilala natin kasi baka sabihin ang sama-sama mo namang Kristiyano. Sa Zacarias, ang tawag doon ay parang nawawalan at nauupos ang kanyang pag-asa. Hindi niya nga maalala. Ibig sabihin, para bagang nakalimutan niya na yung kanyang inaasam-asam. Meron tayong mga inaasam-asam, meron mga mithiin na parang nalibing na sa limot. Ang tawag doon ay dead hopes. Dead hopes. Patay ng pag-asa. Hindi ko na yata makikita ang tatay ko. Patay ng pag-asa. Kasabay noon ay tago-tago at malalim na himutok minsan at pagkalungkot na kalimutan na ng Diyos ang aking hinihiling. Mabait, masunurin. But we keep our own dead hopes. May mga namatay na pag-asa. Pag tinitingnan mo minsan yung isang anak mo, parang sinasabi mo sa sarili mo, ayoko nang umasa kasi mas nasasaktan ako. Kapag tinitingnan mo ang asawa mo na laging naglalasing, laging nasa barkada, nananakit, very irresponsible, sinasabi mo sa sarili mo, nakalimutan yata ng Diyos ang aking panalangin. Hindi ka na umaasa.
naglilingkod pa rin, pero parang ayaw mo nang umasa. Dead hope. Kapag paulit-ulit yaong mga karanasan ng kamatayan, karanasan ng kawalan, at ikaw ay sinasabi mo, kailan ako magkakaroon muli ng buhay? When will God restore my soul? When will God resurrect my own heart? At parang pakiramdam mo, hindi ito nagkakaroon ng katuparan. Dead hope. Dead hope. Hindi na yata kami magkakabalikan, hindi na yata kami magkakatagpo, hindi na yata mabubuo ang pamilya namin. Dead hope. Kinakalimutan mo na lang yaon. Kaya naman, nang dumating ang anghel, ang laki ng anghel nyo. Nang dumating ang anghel kay Zacarias at sinabi sa kanya na maglilihi at magkakaroon sila ng anak ni Elizabeth. Para bagang hindi handa ang isip ni Zacarias. Parang hindi handa ang kanyang puso. Kasi nawala na nga siya ng pag-asa. Paano niya sasabihin sa Diyos? Wala na po. Wala na po yung pangarap na yaon. All seems lost. Wala na po. Kung kailan pa siya uugod-ugod sa kabibigyan ng anak, ang mahal kaya ng diaper ngayon. Pinatahimik siya ng Diyos. Pinatahimik ng Diyos. I'd like to use this image. Kapag maraming baga at kalat-kalat at ikaw ay isang baga, mas madaling mamatay yaong apoy kung hindi ka nakadikit sa ibang baga. Kapag mag-isa ka, kapag nagkakaroon ng digmaan sa kalooban mo at mag-isa ka, inilalayo mo ang sarili mo, mabilis mamatay ang apoy. Sa katahimikan, ang Diyos at si Zacarias, ang ginagawa ng Diyos sa katahimikan iyon, sa pagkapipi ni Zacarias, nilalapit ng Diyos ang baga sa nagliliyab at nag-uumapoy niyang puso upang magliyab muli ang puso ni Zacarias at mag-umapoy ang kanyang pag-asa. Kung hindi kayang palapitin ng Diyos, kukuha siya ng lahat ng pamaypay para papaypayan ng Diyos. Kapag nagluluto sa probinsya, naku Diyos ko, kailangan buhayin ang apoy. Naku, gutom na ang mga anak mo, buhayin mo. Buhay, Johnny, may asawa ka na ba? Ulit. Ay, papaypayan ng Diyos. Ha? Yaong pag-asang yaon. Hihipan, gagawin mo ang lahat. Usok dito, yung mga abo, nandito na sa iyo. Papaypayan. Hindi tumitigil ang Diyos. Sa anumang pag-asang nawala sa iyo, bubuhayin ng Diyos sa mga pag-asang yaon. Bubuhayin ng Diyos. At kapag malapit na, lumapit na yung baga sa ibang baga, sa nagliliyab at nag-aapoy, umapoy na puso ng Diyos, magliliyab ito. It will spark into greater fire. Mga estudyante, mga mag-aaral, 1,000 dusa, 1,000 hirap, 1,000 kabiguan man, pagliliyabin at pag-uumapayin ng Diyos, ang puso at pag-asa mo, kayang buhayin ng Diyos ang pag-asa mo. Itong tatlong ito, si Juan Bautista, anak, babasahin mo pa ito. Si Juan Bautista, si San Jose, si Zacarias, napakaganda ng mga puso nila. Napakaganda ng puso nila. One story. Isang batang lalaki ang pumunta sa gitna ng town plaza. And he declared, I have the most beautiful heart
Naglapitan ng mga tao at tiningnan nila, ano ba itong puso ng lalaking ito? Tiningnan nila yung puso ng lalaki at naniwala sila. They believed. They were convinced na yung batang lalaking yaon, siyang may pinakamagandang puso. Out of nowhere, an old man appeared. At sinabi ng matandang lalaki, your heart is not nearly as beautiful as mine. Wala yan, anak, kumpara sa puso ko. Ako ang merong pinakamagandang puso. Lapitan na naman yung mga tao, yung mga taga-Kumembo, lapitan, pumunta, tiningnan nila yung puso ng matanda at nakita nila, sugat-sugatan naman ang puso. Peklat. Parang natapyasan, parang, ewan ko ba. Ang sabi ng lalaki, walay, sabi niya. Paano ba naman? May mga dinaanan na parang sugat na, parang dinaanan ng lava yung puso niya. Ipinaliwanag ng matanda, mga kabataan, ipinaliwanag ng matanda, sabi niya, there are cuts, there are empty cuts, there are rough edges. Kasi, it's a mess. Parang hindi magandang tingnan dahil sa sugat at luha. It's a mess of scars and tears. Every scar, every tear represents a person to whom I have given my love. Bawat sugat na nakikita mo sa puso ko, tanda ng isang tao kung saan ibinigay ko ang aking pag-ibig. Kapag tunay akong nagmamahal, I will tear, baka sumabog na yun, I will tear a piece of my heart and give it, put it doon sa puso ng taong mahal ko. Ang ginagawa nila, pinipilas din nilang bahagi ng puso nila at ibinibigay sa akin. Sometimes it fits, sometimes it doesn't fit. That's why there are rough edges. And sometimes I tear a piece of my heart, give it, place it in the heart of the other person, and the other person won't even tear a piece of his heart to replace that part. That's why there are Pika, hindi ka tumatanda. Naku, Pika. Nanay Pika, pinilas mong pusong hindi man lang pinalitan. Ang ginawa ng matanda, kumuha siya ng malaking bahagi at ibinigay niya. Inilagay niya sa puso ng batang lalaki. Kumuha din ng bahagi ang lalaki sa puso niya at inilagay sa puso ng matanda. At sabi ng lalaki, it's no longer perfect, but it's more beautiful now. Because when you love, you take the risk. You take the chance. It's okay to be wounded, but you take the chance to love. John the Baptist, to prepare the way of the Lord, took his chance, loved, been wounded, died for the sake of the truth. Si San Jose, silently tearing, he tore silently a piece of his heart for Mary. Zacarias, tahimik na tinanggap yung utos at atas ng Diyos. He surrendered to the demands of love
isinuko niya. Kung ito yung kalooban ng Diyos, isusuko ko ito. Kung araw-araw gigising sa katandaan ko, gigising pa ako kasi umiyak itong si Juan Bautista. Gagawin ko sa ugod-ugod na, magtitimpla ng gatas, ugod-ugod na, mag-aayos ng kanyang anak. Gagawin ko ito. All demands of love, I will fully surrender my heart. It's taking a piece of my heart. My dear parents, mga magulang, nakikita ko ang puso niyong sugatan at mga bahaging dinaanan ng luha. Ngunit tahimik kayong naglilingkod pa rin at nagmamahal. Kita ko ang puso niyo na baku-baku. There are rough edges. There are empty cuts. Especially the times when you expected man lang thank you, pero hindi man lang napunuan yaong mga sakripisyo. That will be your own proof of love. That will be your very proof of loving. Ang iyong puso, sugatan man, tulad ni San Jose, tulad ni Juan Bautista, tulad ng tatay ni Zacarias, nag-aalab pa rin. Ang banal na puso ni Jesus, sugatan, pero nag-uumapoy pa rin sa pag-ibig. Bless your hearts. Bless your love. Bless your sacrifices. Bless your tears. Sasabihin ko din sa inyo ngayong gabi, you don't have a perfect heart, but you have a beautiful heart.